Natunghayan ng malapitan sa barko ng News 5 ang pagtangka ng China na sindakin muli ang mga kababayan nating nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Katulad ng pagpapatrol sa Himpapawid, kasama rin ang News 5 sa pagpalaot ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard para magmanman sa Scarborough Shoal. 7 China Coast Guard vessels ang sumalubong sa amin. Bukod pa yan sa 2 barkong pandigma ng China na nakabantay sa malayo. Nang papalapit na kami sa Scarborough Shoal, dito na nag-deploy ng 3 rubber boat ang isa sa mga barko ng China at inikutan ang BRP Dato Balensusa ng BIFAR. Ang dambuhalang puting barko na nakikita nyo sa likuran ko ay isa lang sa 4 na China Coast Guard vessels na nakabuntot sa 4 rin pero mas maliliit na BIFAR vessels. Kung tutuusin, malayo pa tayo sa Scarborough Shoal o Bao de Masinloc o nasa 30 nautical miles. Gayunpaman, hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga barko ng China. This is the reason why the government is exerting so much effort para mag-provide ng security sa ating mga mangingisda para mas masuportahan ang kanilang pangingisda dito. Kasabay din ang aming pagpapatrolya na mataan din ang 2 Chinese Maritime Militia vessels sa lagoon ng Scarborough Shoal. Tingin ng PCG, ito ang mga ginamit ng China para ilatag at iharang ang floating barrier sa bukana. Sa kabila nito, lumalakas daw ang loob ng ilang mangingisdang Pinoy dahil sa pagpapatrolya ng BIFAR at PCG. Yan ay kahit pa 30 nautical miles pa lang mula sa lagoon, binubusinahan na raw sila ng mga barko ng China. Nakakatulong po sa amin sir kung sakali po mayroong problema mga bangka dito sir. Natatawagan po namin yung mga Coast Guard. Bukod sa pagpapatrolya, nakapagbigay din ng higit 50,000 litro ng diesel ang BIFAR at PCG sa mga mangingisda. Nasa 85,000 pesos naman na halaga ng mga gamot, tubig at pagkain ang ibinigay mula sa isang pribadong kumpanya. Sa kabila ng pagbuntot at paninindak ng mga barko ng China, itinuturing na matagumpay ng PCG ang misyon. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.